Sisters, bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, samahan niyo po ko na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinikalab niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama, bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa inyong malaking habag at pag-ibig sa amin, isinugo niyo po ang inyong bugtunanak na si Jesucristo para linisin, patawarin, at tubusin ang lahat naming mga kasalanan ng pangwalang hanggan sa pamamagitan po ng kanyang napakahalagang dugo. Sa tuwing inaalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin ngayong araw upang makarating ng maayos at safe dito po sa lugar po na ito upang sama-sama po kaming humarap sa inyong banal na salita. Kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay ngayon ay makikinig ng iyong salita. Kaya humingi po kami ng tulong sa Espiritu Santo upang tulungan po kaming maunawaan ang aming pag-aaralan at naway matanggap po namin yung biyaya na kailangan po namin para sa aming Christian life. Pakiusap, patuloy niyo po kami tulungan, gabayan, dahil alam po namin na marami pa po kami mga bagay na hindi nauunawaan at marami pa po kami mga bagay na hindi alam tungkol po sa iyong kalooban. Kaya sa oras po na ito, pakiusap, buksan niyo po yung aming puso't isipan at ipahayag po sa amin ang magandang kalooban po ninyo para sa amin sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Nagpapasalamat din po kami aming Ama sa nagtapos na 2 batch ng 2025 Summer Retreat. Kung hindi po dahil po sa inyong tulong at kapangyarihan, hindi po namin ito magagawa. Alam po namin na marami kaming kakulangan, alam po namin na marami kaming kahinaan, kaya kung wala pong tulong at gabay, hindi po namin ito magagawa. Kaya maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag-iingat, patuloy ninyong pong paggabay, at paggamit sa amin para sa pangangaral ng Ebanghelyo dito po sa Pilipinas. Aming Ama, aral dito po, ganoon din mga brothers and sisters at mga bagong naligtas sa mga kapatiran, pakiusap, sama-sama po ninyo kaming tulungan upang matuto at lumago sa aming pananampalataya, upang magawa rin po namin luwalhati ng inyong banal na pangalan at naway magawa rin po namin maibahagi ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, turuan at gabayin niyo po kami. Sa oras po nito, maaaring may mga brothers and sisters po na habol. Pakiingatan nyo rin po sila at gabayan upang makasama namin sila sa pag-aaral ng iyong salita, ganoon din sa fellowship. At ganoon din, maaaring may mga brothers and sisters na hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Pakiusap, ingatan nyo po sila, gabayan at patnubayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at naway sa lalong madaling panahon ay makabalik po sila dito po sa kalagitnaan ng church at makasama po namin sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa lahat ng ito, labis-labis po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Sa oras po na ito, ipinagkakatiwala po namin ang mahalagang oras sa inyong mahabaging mga kamay. At lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa awit 107. Para po dun sa mga brothers and sisters na recently po na naligtas, pakiusap, gabayan po natin sila, tulungan po natin sila sa babasa ng Biblia upang sila rin mabasa rin po nila kung ano po yung nakalagay sa Biblia at malaman kung ano po yung napakagandang salita ng Diyos. So tulungan po natin sila kung pwede po pakitabihan at pakiguide sa pagbabasa ng Biblia. Okay? Buksan po natin sa awit 107. Babasahin po natin mula verse 10 hanggang 22. Medyo mahaba po ito. Pero babasahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. Awit 107, verse 10 hanggang 22. Kung nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay, wala nang tumutunog. Nakita na. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 10 hanggang 22. 3, 2, 1. Ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala, sapagkat sila'y naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Ang kanilang mga puso ay yumuko sa kahirapan sa paggawa, sila'y nabuwal at walang sumaklolo.
Nang magkagayoy dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Iniligtas niya sila sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Pasalamatan nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao, sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang tanso at pinutol ang mga baras na bakal, mga mangmang dahil sa daan ng kanilang mga kasalanan at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nagdanas ng kahirapan. Ang uri ng pagkain ay kinasuklaman ng kanilang kaluluwa at sila'y nagsilapat sa mga pintuan ng kamatayan. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Iniligtas niya sila sa kapahamakan. Purihin nawa ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. Verse 22, basahin po natin. At maghandog nawa sila ng mga alay na pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awit ng kagalakan. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So alam ko po, natapos po yung ating 2025 Summer Retreat Batch 2 kahapon. At alam ko po, yung katawan, pagod. Pero yung puso natin, alam ko na nagagalak. Hindi dahil natapos, kundi dahil maraming mga bagong brothers and sisters, maraming mga ligaw na kaluluwa, may nakaunawa ng kaligtasan. Alam natin na ito yung tunay na kaligayahan. Tama po ba? Yes, yung pagod, pwede nating ipahinga. Pwede nating itulog. Physically. Pero paano kaya? Kung makita natin na yung mga tao namamatay, yung mga tao hindi nakakaunawa ng kaligtasan, napapahamak sila sa impyerno, hindi nito mapapalitan yung pagod ng ating katawan, kundi pagod ng ating puso, yung mararanasan po natin. Pero dahil nga sa biyaya ng Diyos kahapon, at binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan para maipahayag yung magandang balita sa lahat ng mga tao. Kaya ito po isang magandang chance para sa atin para makita kung paano kumikilos yung Espiritu Santo, kung paano siya tumutulong sa mga tao para maunawaan yung Ebanghelyo para sila ay maligtas. Kaya napakaganda po ng pagkakataon ng Summer Retreat. Kaya po nagsabi ko po sa inyo na itong Summer Retreat ay hindi lang para sa newcomer. Ito po ay para sa lahat. Meron po akong nabalitaan ng mga brothers and sisters na first time na naka-attend ng Summer Retreat. Mula nung sila ay naligtas, nung mga time, nung ilang taon na lumipas, hindi sila nakaka-attend. Kung ano mang dahilan, pero kahapon naka-attend po sila. At napakaganda po na itong chance para sa bawat isa sa atin, para makita yung kilos ng Espiritu Santo sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. At ganoon din, kahapon, nakita ko rin na yung mga brothers and sisters, kahit pagod, sinisikap nila na magtulungan para maayos yung ating retreat center, para hindi natin ito iiwan ng madumi, hindi natin iiwan ng gulo-gulo. Kaya kahit na pagod, kahit na mahirap yung kalagayan, kulang sa tulog, hindi masyadong masarap yung pagkain, tapos mahirap pa yung pagligo, napakaraming kahirapan. Pero habang sila'y gumagawa, nakikita ko po na masaya pa rin yung puso nila, tumutulong pa rin sila, na ginagawa pa rin nila yung part nila para sa paglilingkod para sa Panginoon. Hindi lang po ito para sa retreat center natin. Ito po isang paraan kung paano natin susuklian yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Kahit sa maliit na paraan, yung pagliligpit, paglilinis, lahat po ito isang paraan para suklian yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Kaya nga, napakagandang pangitain or isang image, yung Summer Retreat para sa atin, dahil dito natin makikita kung paano kumikilos yung church, kung paano kumikilos yung mga brothers and sisters para sa isang layunin. Bakit po ba tayo pupunta sa Summer Retreat? Para lang ba magbakasyon? Hindi po. Nandun tayo para tulungan yung mga tao para sila'y maligtas. Gabayan sila, tulungan sila, ingatan sila para mapag-focus sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung ating layunin. Pag mula nung tayo ay naligtas, yun po yung ating layunin ng buhay natin para tulungan yung mga tao na maligtas. Hindi tayo niligtas ng Diyos at tayo lang yung gusto niyang dalhin sa langit, hindi po. Kaya nang sinasabi sa Biblia, sa 1 Timoteo chapter 4, na nagdanais na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung nais ng Diyos para sa lahat ng tao. Kaya nga, both ways, brothers and sisters, ganun din sa mga newcomer, ito'y biyaya para sa lahat. Ito'y biyaya para sa ating Christian life. Naintindihan po.
Kaya po nang binasa natin, ito po isang example o isang propesiya kung anong gagawin ni Jesucristo para sa lahat ng tao. Ito pong kwento na ito, kung marirecall po ninyo, para sa mga Israelita, nung sila ay naging alipin sa Egypt ng 400 years. Alam natin yung kwento na nung nandun sila sa Egypt, yes, nung umpisa, okay sila. Nung buhay pa si Jose, okay yung pamumuhay nila. Hindi sila inaapi, hindi sila pinagmamalupitan. Pero pagkatapos po noon, sa loob ng 400 years, ay pinahirapan po sila. Tama po ba? Dahil po doon, talagang yung kanilang puso, bagsak, wasak, at talagang nababagbag. Kasi talagang napakabigat ng kalagayan po nila noong time po na yun. Pero dahil sa kanilang pagdaing, dahil sa kanilang pagtulong, at nakita nila na meron silang Diyos, naalala nila na merong Diyos sa kanila. Kaya nga humingi sila ng tulong, ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, nakalaya sila mula sa pagkaalipin sa loob ng 400 years. Imagine po ninyo yung panahon po na yun. Imagine po ninyo yung mga bata na ipinapanganak nung time po na yun, alipin na kagad. Imagine po ninyo, di ba? Napakahirap para sa kanila, yung mga magulang nila alipin. Tapos kapag mayroong mga ipinapanganak na mga Israelita, alipin na rin kagad. Kaya sobrang tindi ng hirap po nila. Pero dahil nga yung Diyos ay tapat sa pag-ibig, magpakailanman, tinulungan sila. Kaya nga kung mababasa po natin ulit dito po sa ating main verse, ito po yung kalagayan ng mga Israelita sa loob ng mahabang panahon na pagiging alipin. Pero hindi lang po ito tumutukoy sa kanila. Ito rin po ay tumutukoy sa atin, spiritually. Magmula po nung tayo ay ipinanganak dito po sa mundong ito, tayo yung mga alipin na. Alipin ng ano? Alipin ng kasalanan. Tama po ba? Dahil po sa pagkaalipin sa kasalanan, buong buhay natin o halos buong buhay natin, maubos na natin sa paggawa ng kasalanan. Tama po ba? Ito po yung nature natin, ito po yung kalagayan natin, ito po yung miserableng kalagayan natin sa harapan po ng Diyos. Pero habang tayo ay nagpapatuloy sa buhay natin na gumagawa ng kasalanan, tumulong yung Diyos, binigay niya yung mga brothers and sisters na nauna, na naligtas, sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, nalaman natin na tayo pwede palang makalaya mula dun sa pag-aalipin ng kasalanan. Paano tayo napalaya sa pag-aalipin ng kasalanan? Mayroong tumubos sa atin. Tama po ba? Kahapon na pag-aralan natin kung anong ginawa ni Jesucristo para sa atin. Sabi sa Biblia, kung malalaman natin yung katotohanan na yun na magpapalaya sa atin. Bakit? Saan ba tayo naalipin? Sa kasalanan. Naintindihan po. Kaya nga, tayo na mga noon na nakagapo sa pagkaalipin ng kasalanan, sa kalagitnaan ng ating buhay, pinalaya tayo ng Diyos. Ito po isang napakalaking biyaya para sa atin. Kung alam natin yung kalagayan ng isang alipin o isang bilanggo at siya na napalaya, may intindihan natin kung gaano kalaking pasasalamat ito para sa kanya. Tama po ba? Halimbawa, di ba? Dito po sa mundo, meron pong mga bilanggo, mga kriminal na nakukulong ganyan. Kapag sila po na nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo, doon nila ubusin yung buhay nila. Tama po ba? Hanggang sa sila'y mamatay. Pero minsan, di ba, meron tayong nababalitaan na kahit na matagal na siyang nakakulong, talagang taon na yung ginugol niya dun sa loob ng kulungan. Tapos, isang araw, pinalaya para sa kanya. Yun po ba? Magandang balita o masamang balita? Napakagandang balita po nun. Tama po ba? Kung alam niya kung ano yung kalagayan dun sa loob ng kulungan at binigyan siya ng kalayaan, sigurado, sobrang saya na mararamdaman niya. Tama po ba? Actually, yun po tayo. Tayo po yung mga bilanggo. Tayo po yung mga bilanggo sa kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig niya, at dahil sa dugo niya na ipinambayad sa kasalanan natin, pinantubos sa kasalanan natin, nagkaroon tayo ng kalayaan. Naintindihan po. Dahil nga tayo ay mga bilanggo na nakagapo sa tanikala, sa ilalim ng hatol ng kamatayan sa impyerno, tayo nasa kadiliman, kahirapan, dahil sa pagkabilanggo, pero dahil kay Jesucristo, nagkaroon tayo ng kalayaan. Naintindihan po. Ito po yung napakalaking biyaya niya para sa atin. Kaya nang sinabi dito, di ba? Sabi sa verse 10, ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikala. Ito po yung kalagayan ng mga Israelita nung sila ay nasa kahirapan bilang isang bilanggo or alipin. Pero nangyari sa kanila, nung sila ay dumaing, verse 13, nang
Nang magkagayoy, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Verse 14, basahin ulit natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Inilabas niya sila sa kadiliman, sa anino ng kamatayan, at sa kanilang mga gapos ay inalagan. Kaya nga, yung mga tao na inalipin ng Egypt, ay napalaya. Tayo ng mga inalipin na ni Satanas dahil sa kasalanan, napalaya. Sabi nga dito, inilabas niya sa kadiliman at anino ng kamatayan at sa kanilang mga gapos ay kinalagan. Ito po tayo bilang mga espiritual na bilanggo. Tayo ngayon ay napalaya na mula sa kapahamakan doon sa impyerno. Naintindihan po. Napakalaking biyaya po nito para sa atin. Isa pa po, tignan po natin ito. Isaiah 40. Isaías chapter 40, verse 1 hanggang 2. Basahin po natin. Isaiah chapter 40, verse 1 hanggang 2. Basahin po natin kung nakita na po. 3 to 1. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem. At sabihin ninyo sa Kanya na ang Kanyang paikibig-digma ay tapos na ang Kanyang samaan ay pinatawad, sapagkat Siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat ng Kanyang kasalanan. Ngayon, ano pong mararamdaman? O ano pong sinasabi sa atin? Dahil nga tayo'y pinalaya, verse 40, inyong aliwin ng aking bayan. Bakit may kaaliwan? Kasi nga, napalaya. Naintindihan po. Sigurado po ako na yung isang bilanggo dito po sa kulungan sa mundo, kapag nabalitaan po nung kanyang pamilya na pinalaya siya, binigyan siya ng parol, pinatawad siya ng walang anumang kapalit, sigurado yung talagang sobrang kaaliwan yung mararamdaman po nila. Tama po ba? Sabi nga dito, inyong aliwin ang aking bayan. Bakit? Ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na ang kanyang kasamaan ay pinatawad. Ito po yung biyaya ng Diyos para sa atin. Dahil po sa Kanya, dahil po sa biyaya ng Diyos, doon sa krus, doon niya ipinakita yung Kanyang pag-ibig sa atin, nagkaroon tayo ng kapanatagan. Hindi na ako kailangan maipagdigma, hindi na ako kailangan magsikap, hindi ko na kailangan na paulit-ulit na bumagsak sa kahinaan ko. Hindi na ako paulit-ulit na magsikap na subukan magpakabait, subukan maging masigasig, para lang makapasok sa langit. Kundi ginawa ito ng Diyos, binigyan tayo ng napakagandang passport para sa kanyang kaharian. Yun po yung kaligtasan. Naintindihan po. Tayo po ng mga nakatanggap ng kaligtasan, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, ay meron ng kapanatagan. Ako, pag dumating yung Diyos, handa. Kung ako man ay abutan ng kamatayan, hindi ako matatakot. Hindi tayo matatakot. Huwag tayo dapat matakot. Bakit? Alam natin yung ating patutunguhan. Naintindihan po. Ito po yung biyaya ng Diyos para sa atin. Gaya ng sinabi sa Roma chapter 8 verse 1 hanggang 2, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Verse 2, sabi doon, tignan po natin. Roma chapter 8 verse 2 para mabasa na rin po natin. Roma chapter 8 verse 1 hanggang 2. Nakita na po, basahin natin Roma chapter 8 verse 1 hanggang 2, 3 to 1. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kasalanan at ng kamatayan. Dahil sa Kanya, napalaya tayo sa kasalanan. Hindi na tayo naging alipin ng kasalanan o kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sabi nga dito, wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ito natin nalaman kung ano yung ibig sabihin na na kay Kristo Jesus. Hindi yung nag-attend, hindi yung nagsimba, hindi yung nakatapos, kundi yung mga tao na kaunawa na nampalataya sa Kanyang pag-ibig o biyaya ng kaligtasan.
Tayo naman na kay Kristo, wala nang kahatulan. Naintindihan po. Ito po yung ating bagong posisyon sa harapan ng Diyos. Atras po tayo, basahin natin. Roma chapter 6, verse 18. Sabi dito, basahin na natin, verse 17 hanggang 18, chapter 6, 3-1. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat tayo'y dati mga alipin ng kasalanan, tayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Tayo po noon, nasa alipin ng kasalanan. Kaya nga paulit-ulit tayo naagawa ng kasalanan, paulit-ulit tayong nahuhulog sa kasalanan. Kahit naman after natin maligtas, naagawa pa rin tayo ng kasalanan. Tama po ba? Pero wala na tayo sa katulan. Ngayon, sabi dito, pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Ito po yung ating posisyon sa harapan ng Diyos. Noon, alipin ng kasalanan, nakarapat-dapat sa katulan sa impyerno. Pero ngayon, alipin kayo sa paggawa ng matuwid. So, para mas maintindihan po natin, balikan natin yung example natin ng bilanggo. Yung bilanggo na napalaya mula sa mahabang taon ng kanyang pagkabilanggo, nagkaroon siya ng parol na napalaya siya. At talagang masaya siya na bago siya man lang mamatay, napalaya siya sa kanyang pagkabilanggo. Ngayon, di ba yung mga bilanggo, syempre, di naman sila po dadalhin doon kung wala silang ginawang kasalanan. Tama po ba? Yung nabilanggo dahil sa kanyang masamang gawa, tas napalaya, babalik pa ba siya doon sa gawain niya? Doon sa pagiging kriminal, sa pagiging pagnanakaw, sa paggawa ng masama, babalik pa ba siya? Hindi na po. Tama po ba? Dahil nga, siya'y napalaya na. Dinala siya doon kasi nagkasala siya. Kung siya'y napalaya na, nagbago yung kanyang posisyon at meron siyang bagong resolusyon na hindi ko na uulitin yun. Tama po ba? Same din po para sa atin. Yes, alam ng Diyos na magkakasala tayo. Kaya nga pati yung ating future sins, pinatawad niya na. Pero alam niya na magkakasala tayo. Tama po ba? Ngayon, ano po yung ating bagong posisyon? Tayo yung mga alipin, hindi sa paggawa ng masama, hindi paggawa ng kasalanan, kundi alipin sa paggawa ng matuwid. Naintindihan po, bagong buhay kay Kristo. Noon, ipinanganak sa kasalanan. Kaya nga, yung buhay natin ay paulit-ulit na paggawa sa kasalanan. Pero ngayon, tayo naging alipin sa paggawa ng matuwid dahil tayo'y ginawang matuwid. Ginawang malaya. Naintindihan po. Ngayon, na naging alipin tayo sa paggawa ng matuwid, hindi na gawa ng kasalanan yung ating gagawin, kundi gawa ng matuwid. Ngayon, ano po yung gawa ng matuwid? Tingnan po natin ito. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 7. Tingnan po natin. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 7. Basahin po natin. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. So dahil nga tayo ay napalaya na, naging matuwid sa harapan ng Diyos, naging malinis na mula sa lahat ng ating mga kasalanan, at sabi ng Diyos, tinawag kita mula sa karumihan na yan, ginawa kitang alipin sa paggawa ng mabuti. Kaya nang sabi dito, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Yes. Sa harapan ng Diyos, yung ating posisyon, wala nang kasalanan maski na isa. Pero yung ating pagkatao, yung ating nature, yung ating isip, yung ating pagsasalita, automatic ba na nagiging banal kagad? Hindi naman, di ba? Yes, yung posisyon natin sa harapan ng Diyos, sigurado yun. Yung ating posisyon na hindi na mapupunta sa impyerno, tapos na yun. Pero yung ating kalagayan bilang isang tao, naayos na ba? Hindi pa. Kaya ngayon, sabi niyan, tinatawag tayo ng Diyos, o tinawag tayo ng Diyos
mula sa patungo sa kabanalan. Kaya pagkatapos nating maunawaan yung Ebanghelyo, o pagkatapos nating maunawaan yung kaligtasan, ito yung panibagong buhay natin. Hindi na sa paggawa ng kasamaan o kasalanan, kundi sa paggawa ng mabuti. Ano po yun? Kabanalan. Naintindihan po. Kung mauunawaan natin yung kalagayan natin ito, magkakaroon tayo ng panibagong pamumuhay bilang anak ng Diyos. Ngayon na naligtas na ako, iba iniisip Ngayon na naligtas na ako, napatawad na pala lahat ng kasalanan ko. O di pwede ko nang gawin yung mga kasalanan. Absuelto na pala, hindi na pala ako mapupunta sa impyerno. Pwede po ba yun? Pwede po ba? Sabi ng bilanggo na napalaya, okay, napalaya na ako. Pwede na ulit akong pumatay. Pwede ba? Pwede po ba yun? Hindi. Kung alam niya yung naging kalagayan niya dun sa kulungan, kung ano yung hirap, mga na-experience siya na mga kaguluhan, kahirapan, at pagiging miserable, sigurado po hindi niya yung babalikan. Tama po ba? Same din po sa kalagayan natin sa Espiritu. Tayo na mga napalaya na sa kasalanan, hindi na tayo nabubuhay doon. Tayo nabubuhay na sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Ano po yun? Kabanalan. Naintindihan po. Ngayon, hindi naman ito instant. Hindi naman ito instant na magagawa natin na sa lahat, pagkatapos sa ating maligtas, yung ating pagsasalita ay may kabanalan na. Yung pag-iisip natin, may kabanalan kaagad. Yung action natin, may kabanalan kaagad. Hindi po natin ito magagawa ng biglaan. Kailangan po natin ng panahon, kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo para unti-unting mabago yung ating pamumuhay. Naintindihan po. Kaya nga, ibinigay ng Diyos yung Biblia para sa atin. Naintindihan po. Kung alam natin yung yung bagong kalooban ng Diyos para sa atin, maunawaan natin, hindi na pala ako dapat na mabuhay para sa aking sarili, kundi dapat na sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Tayo po yung mga taong pinalaya mula sa pagkaalipin. Tayo yung mga tinawag ng Diyos sa paggawa ng mabuti ngayon. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 7, verse 22. Unang Korinto, chapter 7, verse 22. Basahin po natin. Unang Korinto, chapter 7, verse 22. Kung nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din ang tinawag nang siya'y malaya alipin ni Kristo. Tayo po hindi na alipin ng kasalanan, kundi alipin ni Kristo. Isa po magandang halimbawa dito si Apostol Pablo. Alam natin si Apostol Pablo kung ano yung dati niyang pamumuhay nung hindi pa siya naliligtas. Ano po yung naging pamumuhay niya bago siya maligtas? Actually, mamamatay tao siya. Tama po ba? Pinapapatay niya yung mga Kristiyano, pinapapatay niya yung mga naniniwala kay Kristo nung time na yun. Actually, murderer siya. Tama po ba? Pero nung siya inaligtas, ginawa pa rin ba niya yung dati niyang ginagawa? Nung nagpapapatay siya ng mga tao noon, nung siya inaligtas, nagpapapatay pa rin ba siya? Hindi po. Tumutulong na siya upang sila'y mabuhay sa Espiritu. Ipinangaral niya yung magandang balita para hindi na mapahamak yung mga tao sa impyerno. Naintindihan po. Yung dating pumapatay ng katawan, ngayon bumubuhay ng Espiritu. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, dito natin maunawaan na mayroong noon na pamumuhay at ngayon, bilang alipin ni Kristo, mayroong nagbago. Naintindihan po. Naintindihan. Kung naintindihan talaga natin yung biyaya ng Diyos sa kaligtasan, yung buhay natin unti-unting magbabago sa tulong din ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Efeso chapter 2.
Efeso chapter 2. Basahin po muna natin yung verse 1 hanggang 2. Efeso chapter 2, verse 1 hanggang 2. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakat ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sabi dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito yung noon. Bago tayo maligtas, ito yung kalagayan natin. Noon, yung nilalakaran natin, kagaya na nilalakaran ng iba, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino po yun? Si Satanas. Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, noon, ang sinusunod natin, ang ilalakaran natin, yung gawa o gawin ng sanlibutan, yung mga pakanan ng dyablo. Pero ngayon, naligtas na tayo. Basahin po natin. Verse 3 hanggang verse 3 hanggang 5. Basahin natin. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit, ang Diyos ay palibhasa'y mayaman sa awa, maging noong mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaya nga, merong noon, merong before, merong after, bilang isang Kristiyano. Yes, yung noon, tapos na yun. Ngayon, tayo mga alipin ni Kristo sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng kabanalan. Naintindihan po. Kung paano yung Diyos ay banal, tayo na kanyang mga anak ay nais rin niya na mamuhay ng may kabanalan. Naintindihan po. Pwede po ba yung anak ng Diyos ay mamuhay na kagaya ng mga anak ng kapuotan? Anak ng dyablo? Pwede po ba? Hindi po. Kaya kailangan natin maunawaan ito sa atin bilang isang Kristiyano pagkatapos sa ating maligtas. Bigyan po isang halimbawa. Tignan po natin yung Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16. Basahin po natin Ezekiel chapter 16 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay pinanganak, ay hindi pinutol ang iyong pusod, o pinilaguan ka man sa tubig upang linisin ka. Ikaw ay hindi pinahira ng asin o nabalot. Sabi dito, meron po isang illustration. Sabi dito, para sa mga Israelita daw, tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay pinanganak, ay hindi pinutol lang iyong pusod. Siguro naman, alam po ninyo yung umbilical cord o yung pusod natin. Ito po, di ba? Alam niyo po yon? Kapag kapanganak, pinuputol po yun. Kailangan putulin yon. Bakit? Bakit po siya kailangan putulin? Yun po yung nagkokonekta sa nanay at sa baby, di ba? Bakit po kailangan putulin yung umbilical cord? Kung hindi po yung puputulin, mamamatay po yung sanggol. Tama po ba? Alam niyo po ba yun? Imagine po ninyo, hindi putol yung pusod ninyo, nakakawit pa rin sa nanay niyo. Kailangan po yung putulin. Kasi, nung time na ikaw ay nasa sinapupunan, yun yung daanan para sa pagkain mo. Para yung kinakain ng nanay, madadigest, mapupunta sa'yo. Pero nung ikaw na ipanganak na, hindi na yun kailangan. Tama po ba? Kaya kailangan putulin.
Anyway, so bakit kaya siya dinescribe? Ito daw, tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay pinanganak, hindi daw pinutol yung kanyang umbilical cord. Kung isang sanggol na hindi puputuloy yung umbilical cord, mamamatay siya. Ngayon, anong kinalaman nito sa atin? Ano yung lesson na pwede nating makuha sa bagay po na ito? After nating maligtas, yes, hiwalay na tayo. Yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos, na bago na. Tayo yung mga anak ng Diyos. Hiwalay na tayo sa sanlibutan. Naintindihan po? Ngayon, kung hindi natin puputulin yung mga gawi, pag-iisip, pagsasalita at pagkilos ng kagaya ng sa sanlibutan, ano pwede mangyari sa Christian life natin? Babagsak, manghihina, walang magagawa. Naintindihan po? Yung gawin ng sanlibutan ay kabulukan. Ngayon, bilang mga Kristiyano, ang tatanggapin natin ay kabanalan mula sa mahabaging mga kamay ng Diyos. Yun po yung ating marireceive. Malinis na pagkain. Naintindihan po? Kung hindi natin puputulin yung ating masasamang pag-iisip, nakagaya ng sa sanlibutan, yung way ng ating pagsasalita, yung way ng ating pagkilos, kung hindi natin puputulin ito, ito'y magiging kapahamakan para sa atin. Sabi nga dito, tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay pinanganak, ay hindi pinutol ang iyong pusod o pinalaguan ka man ng tubig upang linisin ka. Ikaw ay hindi pinahiran ng asin o nabalot man. Yung gesture po na ginagawa kapag na-deliver yung baby, kagaya po nito, di ba? O pinutol o hindi pinutol yung pusod, hindi pinaliguan, hindi lininis, tas hindi rin pinahiran ng asin at o binalot man. Imagine po ninyo yung isang baby na after ma-deliver, hindi pinutol, hindi nilinis, hindi siya binalutan. Ano po mangyari sa kanya? Sigurado siyang mamamatay. Tama po ba? Ito po yung nangyari sa mga Israelita. Kahit na sila, bayang pinili ng Diyos, pinalaya na mula sa pagkaalipin dun sa Egypt, sa loob ng mahabang panahon, naging alipin sila. Pero nung sila ay lumalakad dun sa ilang, nung sila ay nakaka-receive na ng kahirapan, anong naaalala nila? Sana nasa Egypt na lang ulit ako. Sana kung ano yung pagkain sa Egypt, kinakain ko ulit, masasarap yun. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinarusahan. Bakit? Kailangan dapat nilang pinutol yung kanilang koneksyon, yung kanilang isip dun sa Egypt. Kasi yung lugar ng pagkaalipin, yung lugar na talagang pinahirapan sila. Pero yung mga Israelita, na nakareceive sila ng mga kahirapan, inaalala nila, sana sa Egypt na lang kami. Mas mabuti na lang na alipin kami dun sa Egypt kaysa patayin mo dito sa ilang. Ganun po yung sinabi nila. Kaya nagalit yung Diyos sa kanila, pinarusahan sila. Ngayon, ganun din sa atin. After nating maligtas, yes, sa harapan ng Diyos, yung ating posisyon ay anak ng Diyos. Yung ating gawa ay dapat ayon sa kanyang kalooban. Pero paano kaya tayo bilang mga naligtas, ginagawa pa rin kung ano yung mga gawin ng sanlibutan? Makakabuti ba ito para sa atin? Hindi. Naintindihan po. Kaya kailangan natin maunawaan yung pagtawag sa atin ng Diyos, hindi lang para dalhin tayo sa langit. Tinawag niya tayo upang tayo yung pamumuhay natin ay maging gaya ng kabanalan ni Kristo. Yun po yung ating goal. Kaya ginagawa natin yung ating Christian life na maging katulad ni Kristo. Sa ngayon, maaaring yung iba, unti-unting binubuo na si Kristo. Paano naman po yung iba? Ano pong binubuo? Binubuo pa rin yung identity nila dito sa sanlibutan. Magandang pangalan, kilala, mabait sa kapitbahay. Pero patungkol sa Christian life, walang ginagawa. Pwede po ba yun? Pwede. Naintindihan po. Kung alam natin yung ating kalagayan bilang anak ng Diyos, dapat alam din natin yung way ng pamumuhay natin. Kaya sinabi sa Biblia, umiwas kayo sa kabulukan ng sanlibutan na pinasama ng kaisipan, pinasama ng mga gawi o tradisyon. Kailangan natin umiwas dun sa mga bagay na yun kasi nga, hindi na tayo alipin ng sanlibutan, kundi alipin ni Kristo. Naintindihan po. Kaya ngayon, ano pong sineselebrate ng sanlibutan?
Easter Sunday. Bago po mag-Easter Sunday, anong ginagawa nila? Meron po bang kabanalan doon? Sabi nila, Holy Week, time para magnilay-nilay. Pero ano pong kadalasan nakikita natin? May kabanalan ba? Pero bakit nila ginagawa? Kasi nasanay sila sa pagiging alipin sa mga ganong klaseng tradisyon. Kami rin po, ino-observe namin yun noon. Pero nung naligtas ako, naintindihan ko, nga, no, bakit ko ba ginagawa ito? Anong kabanalan yung ginagawa namin dito? Nasa resort kami, may mga alak, may mga pulutan. May kabanalan ba dito? Kailangan natin maintindihan kung anong kalagayan natin sa harapan ng Diyos ngayon na tayo ay naligtas. Naintindihan po. Kung alam po ninyo kung anong ginawa ni Jesucristo para sa inyo, na inalis kayo dun sa pagkalipin ng kasalanan, babalikan nyo? Hindi, nasanay na kami. Pwede po ba yun? Yung mga Israelita, nung inilabas sila sa Egypt, noon, kinakain nila pagkain ng alipin. Tama po ba? Pagkain yung sa alipin, yung pinaprovide ng mga Egyptians para sa kanila. Pero nung inilabas sila, anong pagkain nila? Mana na galing sa Diyos. Galing sa langit. Tama po ba? Ngayon, nung sila ay nasa ilang ng 40 years, yun yung pagkain nila sa ilang. Pagkatapos naman, na nakapasok nila sa Kanaan, ano po ng pagkain na nila? Tumigil na po yung mana nung nakapasok sila. Ano po yung naging pagkain nila? Pagkain ng lupa. Kailangan nilang magtanim, kailangan na magsaka, kailangan nilang kumilos para sa pagkain nila. Tama po ba? Same din. Kung noon, meron silang gawi ng sanlibutan doon sa Egypt, yun yung ginagawa nila, kumakain sila ng pagkain ng pagkalipin. Pero nung inihiwalay sila ng Diyos doon sa Egypt, iba na yung kanilang kalagayan. Hindi na sila kumakain ng mga pagkain ng Egypt o pagkain na inihandog na binibigay lang sa kanila bilang alipin. Tumatanggap sila ng pagkain mula sa Diyos. Tama po ba? Then, pagkatapos sila dun sa training dun sa ilang, kakain naman sila ng pagkain mula sa kanilang pagpapagod, mula sa kanilang pagtatanim. Naintindihan po. Ay mga Israelita, lagi sila napaparusahan kasi nga, lagi nilang naaalala yung buhay nung sila'y naging alipin kay Kristo. Naging alipin sa mga Egyptian. Kaya lagi silang nagrereklamo, bakit pa kami nahihirapan dito sa mundo? Pero lalabas mo naman pala kami para mamatay dito sa ilang. Yun po yung naging puso po nila. Kaya lagi silang pinaparusahan, dinidisiplina ng Diyos. Naintindihan po. Ngayon, tayo ng mga naligtas, ang kalooban ng Diyos para sa atin, hindi na para sa sanlibutan, kundi para sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Naintindihan? Kaya kailangan po natin malaman kung ano ba yung mga kalooban ng Diyos na kailangan natin para tayo makapamuhay sa paggawa bilang alipin ni Kristo. Nung kahapon, nung 6th session, nabanggit na rin po ito. Meron po tayong 4 na gawain bilang isang Kristiyano pagkatapos nating maligtas. Ano po yun? Word, prayer, fellowship, saka evangelism. Bago po kayo naligtas, ginagawa niyo po ba yung 4 na yon? Hindi naman, di ba? Pero ngayon, kung talagang naligtas, yun po yung 4 na bagay na kailangan natin gawin para sa ating Christian life. Naintindihan po. Bakit mahalaga yung salita? Sabi sa Biblia, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po yung pagkain para sa ating espiritu. Gaya po na nakalagay si Jesus sa Biblia. Tignan po natin ito. 2 Pedro chapter 2. Sorry po, 1 Peter chapter 2. First Peter chapter 2, basahin po natin verse 1 hanggang 2. Basahin po natin 1 Pedro chapter 2, verse 1 hanggang 2. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1.
Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirampuri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sabi nga dito, una, ano yung una dapat gawin? Iwaksi, alisin. Ano po yun? Lahat ng kasamaan. Hindi po iilang kasamaan yung dapat alisin o iwaksi. Sabi dito, lahat. Kung ano man yung mga gawi na ginagawa natin noon na may kinalaman sa kasamaan, bilang naligtas, kailangan na rin po natin itong putulin. Kailangan rin po natin itong itigil. Naintindihan po. Kaya nga sabi dyan, iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan. Ngayon, kung magagawa natin yung verse 1, papasok tayo ngayon sa verse 2. Ano po yung next step? Gaya ng mga sanggol na bagong silang, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Para saan? Upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gaya na sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang. Ano po yung gustong-gusto nila? Ano po yung iniiyakan nila? Gatas. Yun yung physical na gatas. Pero ngayon, nanaligtas na tayo, meron pong spiritual na gatas na binabanggit. Ano po yun? Ito pong Biblia. Yung salita ng Diyos. Ngayon sabi dito, mitiin. Naisin. Mas malalim na term sa gusto or gusto makuha. Mitiin. Asamin. Yan. Sabi dito, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Para saan? Upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung paano yung baby na nagnanais na isang gatas para sa kanyang katawan physically, tayo rin bilang mga naligtas, meron tayong spiritual na gatas na dapat mitiin para sa paglago ng ating Christian life. Ano po yun? Yung Biblia. Naintindihan po. Kaya unang-unang dapat i-prioritize natin yung salita ng Diyos. Dito natin nalaman yung kaligtasan, dito natin malalaman kung ano ba yung mga bagay pagkatapos ng kaligtasan. Naintindihan po? Dito natin naunawaan yung biyaya. Pag napag-aralan pa natin ito ng tuloy-tuloy, ng mas malalim, yung biyaya, mas dumadami sa ating puso. Gaya ng sabi sa Biblia, biyaya na sinunod pa ng ibang biyaya. Kaya biyaya para sa atin, yung gawa ng Diyos. Hindi niya tayo pagkatapos sa ating maligtas, pinabayaan tayo? Hindi po. Napakaganda ng plano niya para sa atin, na ibigay yung salita niya, at pangalawa, binigay niya yung church. Yung church, gaya po ng nating nalalaman, para na rin po sa iba, hindi po ito yung building. Ito ba yung mga tao na naligtas, tao na nanampalataya sa dugo ni Jesucristo. Sila po yung tunay na church. Naintindihan po? Hindi naman mamamatay si Jesus para sa building, di ba? Iaalay ba niya yung buhay niya para sa isang building lang? Hindi po. Inialay niya yung kanyang buhay para sa atin bilang makasalanan. Naintindihan po? Kaya, yung iglesia or mga taong inihiwalay, ito po yung mga binubuo ng mga tao na naligtas. Ito po lugar na ito, tawag church building. Kung wala tayo dito, walang mga naligtas, ito po yung simpleng building lang. Tama po ba? Pero dahil nga dito nagtitipon-tipon yung mga brothers and sisters na naligtas, ito po yung binigay na biyaya para sa atin ng Diyos, ito po yung ginagamit natin. Pero yung iglesia or church, ito po yung bahagi or mga bahagi na naligtas sa mga brothers and sisters. Naintindihan po? Sabi dito, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Baka malito po kayo. Sabi dito, lumago kayo tungo sa kaligtasan. Hindi po ito kaligtasan para sa ating espiritu. Ito'y kaligtasan para sa ating pagkatao. Yung pamumuhay natin after na maligtas, hindi pa naman ganun kaayos. Tama po ba? Hindi pa naman tayo kagad nababago. Pero dahil sa salita ng Diyos, unti-unti po yung puso natin nababago, yung isip po natin nababago, yung buhay po natin ay nababago. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya ito yung pagkain o ito yung time o ito yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos para makakain ng spiritual na pagkain para sa ating Christian life. Para saan? Upang lumago tayo tungo sa kaligtasan ng ating karakter. Naintindihan po. Tayo ng mga pinalaya mula sa kasamaan, pinalaya mula sa kasalanan, ang bagong kalooban ng Diyos para sa atin ay tanggapin
yung mga bagay para sa mga taong may kalayaan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Isaiah 42. Isaiah 42. Isaiah 42, basahin po muna natin yung verse 1 hanggang 7. Basahin po natin yan sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. O maglalakas man ng tinig o ang lakas ay paparinig, ang gapok ng tambo na hindi niya babaliin, ni ang mitsa ng bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan, siya'y hindi malulupaypay o madudurog man. Hanggang sa may tatag niya sa lupa ang katarungan, at ang pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ganito ang sabi ng Diyos ng Panginoon, kanang langit at naglalaad ng mga iyon. Siya'y nagtatag ng lupa at ang mula rito, siyang nagbibigay ng hininga sa mga tao nito at ang espiritu sa kanila na nagsisilakad dito. Ako ang Panginoon, tinawag ko kayo sa katwiran. Kinuha ko kayo sa pamamagitan ng kamay at ang iyo'y iingatan. At ibinigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan, upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at sila nakaupo sa kadiliman wala sa bilangguan. Mula po verse 1 hanggang 5, ito po tumutukoy kay Jesus Christ. Kung ano po yung gagawin niya dito po sa mundong ito. At verse 6 at 7, ito po yung kalooban ng Diyos sa atin pagkatapos na maligtas. Tayo na tinawag sa katwiran, kinuha, at sa kamay ng Diyos iniingatan, ay ibinigay kita sa bayan bilang tipan, isang liwanag sa mga bayan. Sino po yung tinutukoy dito? Yung church. Kaya na sinabi sa Mateo chapter 5, tayo ilaw ng sanlibutan. Hindi po ako yung ilaw ng sanlibutan, tayo. Sino po yun? Yung church. Naintindihan po? Ano po ang tungkulin ng church? Upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at sila nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Sino po sila? Sino po yung mga tao na yun? Kung hanggang ngayon nananatili pa rin sa pagkabilanggo sa kasalanan, nasa kahatulan pa rin ng kamatayan. Tayo po, nanaligtas, hindi po dito nagtatapos. May bagong kalooban, may bagong plano yung Diyos para sa atin. Ano po yun? Tulungan yung iba na nanatili sa pagiging alipin ng kasamaan. Naintindihan po. Ito po yung tungkulin natin pagkatapos sa ating maligtas. Hindi na po yung tungkulin natin na isatisfy lang yung ating katawan, sundin lang kung ano yung kalooban ng ating laman, yung ating pagnanasa, hindi po. Ang bagong kalooban sa atin ng Diyos, imulat yung mga bulag na mata at ilabas yung mga bilanggo sa bilangguan. Yes, meron tayong mga na-evangelize last summer retreat. Pero mas marami pa rin yung mga hindi ligtas. Tama po ba? Ngayon, anong gagawin natin sa kanila? Ano po? Sila naman yung sunod nating tulungan. Naintindihan po? Ikaw na napalaya, ikaw na nabigyan ng kalayaan mula sa kapahamakan sa impyerno, tulungan din natin yung iba. Naintindihan po? Nananatili sila na bulag kasi hindi na nila nakikita yung katotohanan. Bulag. Nananatili sila sa pagkabilanggo. Naintindihan po? Kaya kailangan natin, yung bagay na to ay mahalaga para sa atin bilang isang Kristiyano. Pero para magawa yun, una nga kailangan natin yung salita ng Diyos bilang pagkain para tayo lumago. Pangalawa, yung pananalangin.
Yung pananalangin, hindi po ito isang gesture lang o isang activity lang ng isang Kristiyano. Ito po isang way para ka sabihin, kausapin, or maipag-communicate sa Diyos sa pamamagitan po ng prayer. Ito po isang privilege para sa atin. Naintindihan po? Kaya nang alam natin, bago tayo maligtas, dahil nga tayo nanatili sa kasalanan, yung mga panalangin natin hindi nakakaabot sa Diyos. May harang. Pero pagkatapos ng kaligtasan, yung harang na to nawala, yung ating panalangin, yung pagbalik natin sa Diyos, pwede na rin. Malaya na tayo makakabalik. Tama po ba? Kaya nga yung communication sa harapan ng Diyos ay napakahalaga. Tignan po natin ito. Jeremiah, chapter 33, Jeremiah chapter 33, verse 3. Jeremiah chapter 33, verse 3. Dali po itong tandaan. Jeremiah 33, 3. Sayin po natin sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi po na nalalaman. Sabi dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakilang bagay at dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Ito po isang way ng Diyos para makapag-communicate sa atin. Kapag tayo ay humingi ng tulong sa Diyos, yes, dinggin niya tayo ngayon. Noon, bago tayo maligtas, may harang na kasalanan. Pero ngayon, yes, yung prayer natin nakakaabot sa Kanya. At sabi nga sa Biblia, yung Panginoon, dinidignig niya yung Kanyang mga anak. Pinapakinggan niya. Naintindihan po? Kaya nga sabi dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Communication. Naintindihan po? Parang isang telepono. Siguro, nakagamit naman po kayo ng telepono. Kapag putol yung lina, anong tunog? Dial tone. Grabe no? Yun lang yung tunog niya, di ba? Pero kapag open yung line, pag denial na natin, magri-ring, isasagot. Tama po ba? Kahit na anong pindot mo dun sa gadget na yun, kung putol yung linya, hindi ka makaka-connect. Tama po ba? Kailangan mo na ma-connect yung connection na yon, then pwede kang makatawag. Same din po sa Diyos. Putol yung ating connection dahil nga tayo ay mga makasalanan. Hindi pa ligtas. Pero nung tayo naligtas, yung connection na yon naibalik. Naintindihan po. Kaya nga, sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi po mo pa nalalaman. Ito po isang privilege para sa mga naligtas. Naintindihan po. Kaya nga, yung prayer ay napakahalaga para sa atin. Marami tayong mga bagay na hindi alam dito po sa mundong ito, lalo na sa kalooban ng Diyos. Kahit na tayo nagbabasa, nakikinig, hindi pa natin sapat na naiintindihan lahat. Ngayon, paano natin unti-unti pang maiintindihan? Sa pamamagitan ng prayer. Naintindihan po. Kaya yung Biblia, mahalaga para sa atin sa paglago. Yung prayer ay same din para tayo lumago, para sa ating Christian life, makahingi ng tulong para sa kalagayan natin bilang isang Kristiyano dito po sa mundong ito. Kahit nga mismo si Jesucristo, bago siya gumawa ng isang dakilang gawain, bago siya pumili ng mga apostol, nagpipray siya. Bago siya pumunta dun sa susunod na bayan para mangaral, nagpipray siya. Bakit? Dahil bilang tao, meron siyang physical na katawan. Meron siyang katawan na katulad natin. Kung hindi niya ipag-pray yung kanyang katawan, ito'y mahina, kukulang sa kaalaman, kulang sa kakayahan, hindi niya ito magagamit. Kaya nga, lagi siyang humingi ng tulong sa Diyos. Naintindihan po. Alam niya kung gaano kahalaga yung praying, yung prayer time. Bilang mga Kristiyano, nawa magawa rin po natin itong unti-unting ma-exercise sa atin bilang isang Kristiyano. Huwag lang yung magpipray pagkagising, magpipray kapag bago kumain, magpipray bago matulog, tapos na. Siguro po, yung mga may asawa dito,
Alam po ninyo kung gaano kahalaga yung komunikasyon. Tama ba? Kung yung isang mag-asawa hindi nagko-communicate, paano sila magtutulungan? Paano nila express yung kanilang pag-ibig sa isa't isa? Pagdating sa bahay, walang imikan. Paano may papakita ng isa't isa yung pag-ibig nila sa isa't isa kung walang komunikasyon? Kaya mahalaga yung komunikasyon para sa mga tao na nagmamahalan. Tama po ba? Same din para sa Diyos. Siguro yung ilan sa inyo, nung nagliligawan pa lang, hindi na halos makatulog eh. Para lang makipag-usap, makipag-text, makipag-chat, para lang makausap. Pero naging asawa na, para bang hangin na lang eh. Pag dumadaan, parang wala nang pansinan. Ba't po kayo natatawa? Di ba merong ganun? Pero kung alam po natin kung ano yung essence ng pag-ibig, kung alam natin na yung tao na yun ay mahalaga para sa atin, mahal natin sa ating puso, yes, masaya tayo na makipag-communicate sa Kanya. Masaya tayo na makipagkwentuhan sa Kanya. Tama po ba? Yun po yung ibig sabihin ng communication. Ito po yung pag-express ng pag-ibig. Same din sa pananalangin. Kung mahal natin yung Diyos dahil Siya ay nagligtas sa atin, yung pagdadasal o pananalangin ay napakahalaga. Naintindihan po. Kung ano man yung kahirapan, kahit nga yung mga apostol, palagi silang ine-encourage ni Jesucristo. Nung sila naglalakbay, di ba? Yung kanilang katawan, pagod na, kakalakad, kakagawa, kakasama kay Jesucristo. Anong sinasabi ni Jesucristo? Manalangin ka para hindi ka mahulog sa tukso. Manalangin ka para hindi ka tuksoy ni Satan. Tama po ba? Alam po ng Diyos kung gaano kahalaga yung pananalangin. At ganoon din para sa atin, kailangan din po natin itong maunawaan para sa paglago ng ating Christian life. Naintindihan po. Ngayon, pangatlo. Ano po yung binanggit na pangatlong gulong ng ating Christian life? Yung fellowship. Yung fellowship, hindi lang po ito simpleng pagtitipon-tipon. Hindi lang po ito simpleng pagsasama-sama na nagkikwentuhan, nag-uusap, tapos wala lang. Ito'y napakahalaga para sa bawat isa. Kahit nga nung unang panahon ng mga churches, ginagawa rin po nila ito. Alam po ninyo, isa sa naging resulta dahil mainit yung kanilang pag-fellowship sa isa't isa. Tignan po natin kung ano nangyari. Gawa chapter 2. Basahin po natin. Gawa chapter 2, verse 44 hanggang 47. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, habang sila ay magkakasama sa templo, sila nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at inidadagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Yung mga naligtas ng unang panahon ng mga sinaunang churches, yes, nagkaroon sila ng puso na tumulong sa iba nung yung iba nahihirapan. Yung iba ay talaga nagdaranas sa mga kahirapan. Ipinagbili nila yung kanilang ari-arian, kayamanan, para ipamahagi sa lahat. Ganito po yung kalagayan ng mga sinaunang churches noong time po na yun. Kasi alam natin, dahil nga na nasa ilalim sila ng pananakop ng iba't ibang mga bansa, yun nga, kapag sinasamsaman sila, nauubos yung kanilang resources. Pero dahil sila ay mananampalataya, sila ay mga ligtas at magkakapatid, na brothers and sisters, kahit na mahirap yung kanilang sitwasyon, sabi dito, araw-araw, habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay puputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso.
Yung fellowship para sa atin, hindi lang po ito simpleng schedule. Hindi lang po ito simpleng gathering para sa bawat isa. Ito po isang paraan para tulungan yung brothers and sisters na ma-encourage sa kanilang espiritu, sa kanilang kalagayan. Tama po ba? Imagine po ninyo yung time po na ito. Nung sila ay nasa kahirapan, yung iba na talagang sinamsaman yung kanilang bahay, walang matira sa kanila. Ubus. Pero dahil sa mga brothers and sisters na mayroong puso para sa iba, binenta nila yung ari-arian nila, ipinamahagi sa kanila para makatanggap muli ng biyaya yung iba man nilang mga kasamahan. Ngayon, sabi dito, araw-araw habang sila ay magkakasama at sila nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may iyakan, kahirapan. Yes, physically wala sila, kulang sila. Pero dahil nagsasama-sama sila, yung kanilang kahirapan, yung pagkabalisa, yung kalungkutan, napalitan ng galak. Naintindihan po. Kaya yung fellowship ay hindi po simpleng schedule lang na ginagawa natin sa ating Christian life. Ito po isang paraan para makatagap tayo ng biyaya at kagalakan sa ating Christian life. Maring iba iniisip, umatid na nga ako ng Wednesday, umatid na nga ako ng Sunday, may fellowship pa. Inisip ng iba na maliit lang yung pakinabang sa kanila ng fellowship. Inisip nila, makikinig lang naman ako doon, magte-testimony, kakain, uuwi. Yun lang yung itinatatak sa isip nila ng fellowship. Marami nang fellowship sa ibang lugar, di ba? Pero kung kailangan mo ng kagalakan para sa iyong espiritu, yung fellowship ng magkakapatid ay mahalaga. Naintindihan po. Sabi nga sa Hebrew chapter 10, verse 25, huwag nating pabayaan yung ating pagtitipon. Yes, hindi man nilagay ng Diyos. Huwag niyong kalimutan yung fellowship ninyo. Huwag niyong kalimutan yung schedule po ninyo. Hindi niya sinabi ganun. Sabi niya, in general, huwag ninyong kakalimutan, pabayaan yung inyong pagtitipon. Bakit? Dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng kagalakan at tapat na puso. Naintindihan po. Sa loob ng fellowship, binibigyan tayo ng Diyos ng higit pang biyaya sa pamamagitan ng mga testimony ng mga brothers and sisters, yung encouragement na naririnig natin sa kanila, naririnig natin na kahit sila ay may kahirapan, pero dahil sa tulong ng Diyos, nakaka-recover sila, nalalampasan nila. Yun rin ay biyaya para sa atin. Naintindihan po. Kaya huwag natin isipin na maliit lang yung schedule ng fellowship. Napakahalaga po nito para sa bawat isa. Naintindihan po. Yung nga dito Ngayon, sabi dyan, sila ay nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. At ano yung naging resulta? Dahil sa kanilang pagtitipon, sama-sama, na may kagalakat, may tapat na puso, ano po yung naging resulta? Araw-araw dinadagdag sa kanila ng Diyos yung mga naliligtas. Imagine po ninyo yung time po na yun. Kahit na yung mga tao, bagsak yung ekonomiya, kasi nga, sinasakop sila ng iba't ibang mga bansa. Wala sila, halos lahat wala. Pero yung mga brothers and sisters, hindi nawala ng pag-asa. Nagtulungan sila, at hindi lang yun. Mas tumulong pa sila sa iba na nandun sa kahirapan na kalagayan. Araw-araw, idinagdag sa kanila ng Panginoon yung mga naliligtas. Napakaganda sana kung ito yung mangyayari sa panahon po natin ngayon. Pero alam natin na mahirap yung evangelism. Pero ganun pa man, nandito yung Diyos para tulungan tayo para magligtas ng iba pang mga ligaw na kaluluwa. Naintindihan po. Actually, yung iba pong upuan na nandito, personally, gusto ko nang itago Kasi wala namang gumagamit. Pero naisip ko, darating yung time na pupunuin to ng Diyos. Darating yung time na maraming mga ligaw na kaluluwa dito sa lugar natin, maliligtas at pupuno natin itong lugar po na ito. At darating yung time na hindi na magiging sapat itong lugar na ito para sa pagtitipon natin. Yun po yung prayer ko. Unti-unti yung natutupad. Parang po naman kayo. Sapat na ba yung, okay, Sunday, punta ako. Tapos mamaya, alis kami, may lakad kami. Wala namang problema doon.
Pero kung nagiging option lang yung pag-attend sa church o fellowship para sa inyo, check nyo po yung puso ninyo. Ano po ba dapat na maging mas i-prioritize natin? Naintindihan po. Hindi ko po pinapakailaman yung personal po ninyong lakad or kung ano man. Pero palagi inyong isipin, ano ba yung mahalaga para sa akin? Yung gawain ng sanlibutan o gawain kasama ng mga brothers and sisters? Sila, araw-araw sila nagsasalo-salo. Araw-araw sila nagtitipon. Araw-araw din silang dinadagdagan ng Diyos sa mga naliligtas. Paano kaya kung magiging ganito yung schedule ng church? Araw-araw may fellowship, araw-araw may words of God. Napakarami mga brothers and sisters yung tuloy-tuloy na lalago. Mas magiging malakas, mas magiging effective sa pag-evangelize. Tama po ba? Pero bakit hindi pa ibinibigay ng Diyos ito sa atin? Kasi alam ng Diyos, yes, marami tayong bagay na kailangan pang gawin. Kaya nga, binibigyan tayo ng Diyos ng maayos at mabuting schedule para sa ating Christian life. Naintindihan po? Kaya yung schedule na binibigay sa atin, yes, mabuti ito para sa atin. Hindi ito kabigatan, hindi ito pagsasayang ng oras lang. Ito po ay nakapagbibigay ng kagalakan at pagbibigay sa atin ng tapat na puso at sama-samang pagpupuri. Sabi nga dito, at nagtatamo ng lugod sa lahat ng mga tao. Ito po yung isang resulta ng fellowship. Kaya fellowship po natin ay napakamaluwalhati at napakaganda para sa atin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 71. Awit 71, verse 14. Awit 71, verse 14 hanggang 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ako'y laging aasa at pupurihin kita ng higit at higit pa. Ang bibig ko'y magsasabi ng iyong katwiran, ang iyong mga kaligtasan buong araw, sapagkat ang kanilang bilang ay di abot ng aking kaalaman. So sa loob ng fellowship, yes, meron po tayong chance na magpatotoo sa biyaya ng Diyos para sa atin, sa kabutihan na ipinagkaloob niyo po para sa atin. Kaya nga sabi dito, ngunit ako'y laging aasa at pupurihin kita ng higit at higit pa. Exceedingly praising God. Kaya nga sabi dito, pupurihin kita ng higit at higit pa. Hindi lang yung, ay salamat sa Diyos, nakarating po ako dito, at may pagkain kami, may sakit sa amin, salamat Diyos. Yun lang ba yung biyaya ng Diyos na binigay sa'yo? Actually, napakarami. Kaya nga yung puso po natin, yung bibig dapat natin, ay purihin siya ng higit at higit pa. Sa fellowship, yun po yung chance po natin na i-express or i-share yung mga kabutihan ng Diyos para sa atin. Kaya sabi dito sa verse 15, ang bibig ko'y magsasabi ng iyong katwiran, ng iyong mga kaligtasan, buong araw. Kaya napakaganda at napakasaya at makapagbibigay sa atin ng kagalakan yung fellowship para sa atin. Naintindihan po. Kaya yung fellowship, hindi po ito, ulitin ko po, hindi po ito simpleng gawain lang, hindi po simpleng pagtitipon lang. Yes, kung gaano kahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos, ganoon din kahalaga yung panalangin, ganoon din kahalaga kung ano yung fellowship. Naintindihan po. Minsan, yes, nakaka-encourage yung mga brothers and sisters na nagkakasama-sama, nagkakaroon ng fellowship. Pero minsan naman, merong iba na ayoko sumali sa fellowship, makikita ko na naman yung sister na kinaiinisan ko. Yung brother na nahiinis ako, napipikon ako. Yun po ba yung fellowship? Hindi po. Yes, bawat isa po sa atin, may mga iba't ibang mga kahinaan, iba't ibang mga gesture, or may mga sabi na nating mga kaugalian na hindi pa natin naayos. Pero unti-unti sinisikap natin. Pero huwag naman ibig sabihin na di na ako pupunta kasi dahil sa isang tao, di na ako pupunta dahil sa kanya. Hindi po. Alisin po natin sa kaisipan natin kung mayroong mga ganong klaseng kaisipan.
Tandaan po natin, yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan natin. Yung biyaya niya ay sapat para sa atin, para tayo ay lumago sa ating Christian life. Nandiyan sila para tulungan din tayo. Naintindihan po. Nandiyan sila para gabayan din tayo. Nandiyan sila para ma-exercise natin yung pag-ibig na unconditional. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng fellowship, dito natin natitrain yung ating puso, dito natin natitrain yung ating sarili para mas higit na ibigin pa yung iba. Naintindihan po. Naintindihan? At sa pamamagitan po nito, magagawa natin yung pang-apat, yung evangelism. Sila, yung mga churches, binasa natin sa mga gawa, araw-araw sila nagtitipon-tipon. May kagalakan, may tapat na puso, nagpupuri. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tinulungan sila na maidagdag yung mga naliligtas araw-araw. Naintindihan po. Kaya kung wala pong yung tatlong bagay na yun, kung wala po yung three wheels na yun, hindi natin magagawa yung pang-apat. Naintindihan po. Naniniwala po ako na sa lahat ng dakilang gawa na ginagawa natin sa loob ng church, hindi pwedeng mawala yung tatlo. Kaya ba natin nagawa, natapos yung summer retreat dahil magagaling na tayo mag-evangelize? Kaya ba natin nagawa na itipunin yung 3,000 na mga tao doon sa isang lugar kasi magagaling na tayo mag-preach? Kung wala po yung salita, wala yung panalangin, wala yung fellowship, hindi po natin magagawa yung bagay na yun. Naintindihan po? Kaya ito po yung napakahalaga. After nating maligtas, ibinibigay sa atin ng Diyos yung tamang daan na dapat nating lakaran para tayo lumago sa ating Christian life. Balang araw, tayo rin yung magamit ng Diyos para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po natin. Naintindihan po? Hindi po simpleng bagay yung tatlong bagay na yun at lalo na yung pang-apat. Naintindihan po? Kaya kung alam natin kung gaano kahalaga yung buhay ng isang tao, yung kanyang espiritu, dun sa tatlong bagay na yun, o yung apat, hindi tayo magpapabaya. Tama ba? Kung alam natin, kung ano yung magiging kahatulan para sa kanya, dun sa impyerno, dun sa apat na bagay na yun, hindi tayo magiging pabaya. Tama po ba? Kaya, personally, meron po akong kagalakan para sa aking puso na hindi lang po dito sa ating church, pati na rin po sa mga ibang churches, na sila nagsama-sama, pinalago nila yung kanilang pananampalataya sa salita, sa panalangin at fellowship, kaya nagawa natin na makapagdala ng mga ligaw na kaluluwa. Hindi po ito simpleng bagay, pero nagagawa natin dahil po dun sa apat na bagay na yun. Naintindihan po. Kaya, ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng panibagong taon para sa ating Christian life. Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero sigurado na darating na yung Diyos nang malapit na. Doon sa natitirang panahon na yun, anong gagawin natin? Yung apat na bagay na yun, kailangan natin palaging gawin. Palagi natin i-exercise sa Christian life natin. Yung salita, yung pananalangin, yung fellowship, at lalo na yung evangelism para sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tama po ba? Actually, hinihintay nila tayo. Minsan iniisip kasi natin, ay, baka kasi hindi pa ito time para sa kanya. Actually, hinihintay ka lang niya. Huwag tayong humanap ng ibang time para sa pagliligtas or pag-share para sa kanila. Yes, mahirap yung time na yun. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na natin gagawin. Kahit na mahirap, sikapin natin, pagtulungan po natin. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng tulong sa atin ng Diyos, ngayon, na-experience natin yung kanyang biyaya. Naintindihan po. Maraming mga tao naliligtas, yung mga brothers and sisters, unti-unting lumalago, unti-unting sabihin na natin, binivolunteer yung kanilang puso, yung kanilang katawan, para sa gawain, para sa church. Ito po isang senyales o isang gesture o isang ebidensya na yung church ay lumalago. Naintindihan po. Kaya huwag po natin kakalimutan yung apat na bagay na yun after nating maligtas. Yung Biblia, yung pananalangin, yung fellowship, at yung evangelism. Lahat ng yun, ito yung daan na ibinigay ng Diyos para sa atin na bagong layunin ng ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Naintindihan po. Kaya po nang napag-aralan natin kahapon, ay mahalaga para sa atin
yung gawain o yung layunin bilang anak ng Diyos. Hindi lang po natatapos na, okay, ligtas na, see you in heaven na. Hindi po. May panabago tayong misyon para tulungan yung mga tao sa paligid po natin. Ngayon, balikan po natin dun sa ating main verse, Awit 107. Basahin po natin yung verse 21 hanggang verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin naman nila ang Panginoon dahil sa kanyang tapat na pag-ibig, dahil sa kanyang kahangahangang mga gawa sa mga anak ng mga tao. At magandog nawa sila ng mga alay na pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awit ng kagalakan. Sabi nga dito, purihin at maghandog nawa sila ng alay ng pasasalamat, ipahayag ang kanyang mga gawa at mga awit ng may kagalakan. Yung pagpupuri at pagpapahayag ay sabihin na natin, connected. Kung pinupuri natin yung Diyos, yes, sa pamamagitan din ng ating bibig, ipinapahayag din natin yung kanyang mga gawa. Kung pinapahayag natin yung kanyang mga gawa, ito isang way para purihin din yung Diyos. Kaya ito po'y connected. Naintindihan po. Bilang mga taong pinalaya mula sa kapahamakan doon sa impyerno, ngayon, pupurihin natin yung Diyos at ipahayag natin sa lahat ng mga tao yung kanyang dakilang gawa. Kaya nasabi sa Biblia, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. At ang lahat ng mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Awit 116, verse 17. Ito po yung ating layunin, ito po yung ating purpose. Kung bakit hanggang ngayon, binigyan pa tayo ng Diyos ng panibagong araw, panibagong linggo, panibagong taon, para ipahayag yung kanyang dakilang gawa sa mga tao sa paligid po natin. Sana po, magtulungan po tayo, lalo na sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, para sila rin po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay umuot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang biyaya na pinagkaloob niyo po para sa amin. Hindi po namin ito makukuha, hindi po namin ito matatanggap kung wala rin po yung tulong ng Espiritu Santo. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat sa biyaya po na ito. Salamat din po sa mga salita na ipinagkaloob niyo po para sa amin ngayon. Naway tulungan niyo po kami upang magawa rin po namin itong maisabuhay at kami lumago sa aming pananampalataya at matulungan rin po namin yung mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Salamat po sa pag-iingat at paggabay niyo po sa bawat isa sa amin. Kahit na po alam po namin na yung aming katawan ay mahina at madaling bumabagsak, pero sa pamamagitan po ng inyong makapangyarihang kamay ay nagdaragdag po kayo ng kalakasan para sa amin para gawin ang inyong gawain. Muli, maraming salamat po sa biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So,